Buhay pa ang Russia sa digmaan sa Ukraine dahil sa langis. Buwis sa produktong ito ang sumusuporta sa pananakop ni Putin. Pero habang bumibigat ang mga parusa, naging tanong agad, hanggang kailan? Niloko ng United States ang Russia nang hindi nagpapaputok. Tinanggal ang huling hadlang sa ambisyon ni Putin na buhayin ang kanyang imperyo. At ngayon, unti-unti na nating nakikita ang epekto na unti-unting sumisira sa Russia. Bago ipaliwanag ang sitwasyon ng langis ng Russia, kailangan muna naming balikan ang nakaraan. Babalik tayo sa Oktubre 2025 nang inanunsyo ni Pangulong Donald Trump ng United States ang bagong parusa laban sa Lukoil at Rosneft, dalawang pangunahing kumpanya ng langis ng Russia. Kasunod ito ng nabigong usapang pangkapayapaan kay Putin. Katumbas ito ng pagsabi ng United States kay Putin na matindi ang gagawin nila sa Russia kung hindi niya seseryosohin ang usapang kapayapaan. Matitindi itong hakbang. Pero maaring hindi naisip ni Putin ang lahat ng epekto nito. Naghagis ang United States ng malaking bato sa karagatan ng Russia na nagdulot ng malalaking alon na sumisira sa langis ng Russia. Gayunpaman, hindi biro ang mga unang naging epekto nito. Tingnan mo, parang suntok sa panga mula kay Prime Mike Tyson ang pagtanggap ng langis sa bagong parusa ng United States. Isang linggo lang matapos ang anunsyo ni Trump, sinabi ng Lukoil sa buong mundo na sila ay nasa panic stations habang inanunsyo nilang ibebenta nila ang kanilang mga international assets sa pinakamataas na magbid kung wala silang ginhawa mula sa pressure ni Trump sa kumpanya. Tandaan ang bentang iyon. Magiging mahalaga yan mamaya. Noong Oktubre 27, tumanggap na ng mga bidder ang Lukoil. Posibleng dahil sa pagsunod ng United Kingdom sa parusa ng Amerika. Kailangang alisin ang mga dayuhang pag-aari na marami sa Iraq. May 75% bahagi ang Lukoil sa West Kern na dalawa oil field na gumagawa ng 400 at 80,000 bariles araw-araw at isa sa pinakamalalaking oil field sa mundo. Maaaring kailanganin ng Lukoil na isara ang Neftohim Burgas Refinery sa Bulgaria at ang Petrol Refinery sa Romania upang mapigilan ang epekto ng mga parusa. Malalaking pamumuhunan ito para sa isang kumpanya na gumagawa ng humigit kumulang 2% ng langis sa buong mundo. At ginawa itong hindi na posible ni Trump noong Oktubre 2025. Lumipat tayo sa kasalukuyan. Ang hakbang na dati kinatakutan ng mga kumpanya ng langis ng Russia ay nagdudulot na ng matinding epekto sa Lukoil at Russia. Mamaya natin tatalakayin ang nangyayari sa Russia. Sa Lukoil, tapos na ang bentahan at hindi mo mahuhulan ang mga bumili, ang Estados Unidos. Ayon yan sa Newsweek na nagulat noong Enero 29 na pumayag ang Lukoil na ibenta ang mga dayuhang ari-arian nito sa isang kumpanya ng pamumuhunan mula sa United States sa isang kasunduang tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang $22 bilyong. Hindi ito isang karaniwang bentahan. Ang ibig sabihin nito ay inaalis ng Lukoil ang mga ari-arian na dati nang kumikita bago ginawa ni Trump ang kanyang malaking desisyon tungkol sa mga parusa. Putin, bawat rublo ng langis na naibebenta ng isang kumpanyang Ruso ay isang rublo na maaari niyang buwisan para mapanatiling dumadaloy ang pera papunta sa kaban ng digmaan ng Russia. Kaya anumang bentahan na gaya niyan, tulad ng kasunduan na pinasok ng Lukoil, ay tiyak na magdudulot ng matinding dagok sa ekonomiya ng Russia. Bukod sa pagpapahina sa Lukoil bilang pandaigdigang manlalaro sa langis. Hindi sinabi ng Newsweek kung alin sa international na ari-arian ng Lukoil ang ibinenta sa United States Investment Group, pero posible raw lahat ito. Mawawala ang mga nabanggit na ari-arian sa sitwasyong ito, pati na ang 200 gasolinahan ng Lukoil sa Pennsylvania, New Jersey, at New York. Maaaring mangyari rin ito sa iba pang mga gasolinahan na pagmamay-ari nila sa mga bansa maliban sa Russia. Kasama na rin dito ang mga refinery at upstream oil assets na hawak ng Lukoil sa mga teritoryo na wala sa kanilang sariling bansa. Mahalagang ituro na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng Lukoil at ng isa pang kumpanya ng langis na tinarget ni Trump gamit ang kanyang mga oil sanctions, ang Rosneft. Ang kumpanya ay pagmamay-ari ng estado kaya kahit may problema, napoprotektahan ito mula sa matinding epekto ng mga parusang ekonomiya. Ang Lukoil naman, sa kabilang banda, ay pribadong pag-aari na siyang dahilan kung bakit nito nagawang magkaroon ng napaka-impressive na portfolio ng mga international na asset sa simula pa lang. Nakikinabang ang Rusya sa mga asset na iyon. Nagbigay ng tuloy-tuloy na kita sa Rusya ang international assets ng Lukoil.
Mahalaga dahil galing ito sa mga teritoryong hindi sakop ng Rusya. Mahalaga ito para sa bansa na halos naubusan ng pondo mula sa dayuhang pamumuhunan matapos ang pagsalakay ni Putin sa Ukraine. Ang mga asset na ibinenta ng Lukoil ay naging lifeline para kay Putin. Ngayong hawak na ng United States investment firm ang mga asset, naputol na ang lifeline at ang langis ay susuporta na sa iba, hindi na kay Putin. Hindi na kayang buwisan ng Kremlin ang perang hindi na pumapasok sa bansa. Ang pagbenta ng oil assets ay nagdulot ng malaking butas sa war budget ng Russia. Sa Lukoil, tila pansamantalang solusyon lang ito habang nahihirapan sila. Habang talagang kailangan ng kumpanya ang pagpasok ng $22 bilyong, may iba pang problema ang Lukoil na may kinalaman sa matinding diskwento na kailangan nitong ilagay sa bawat bariles ng langis na ibinebenta nito sa mga bansa. Masayang ginagamit ng mga bansang iyon ang sitwasyon ng kumpanya. Dahil sa parusang ipinataw ng kanluran, nahihirapan ang langis dahil sa mga diskwento. Dahil sa tindi ng sitwasyon, bago i-anunsyo ang pagbebenta ng asset abroad, napilitang lumapit si Honchos sa Kremlin na parang nagmamakaawa. Nagmakaawa sila sa gobyerno na bigyan sila ng tax relief dahil sa mga diskwentong kailangan nilang ibibigay. Dahil sa matinding pagbagsak ng presyo ng krudong Ruso na naging dahilan para ito'y maibenta sa halos 50% ng pandaigdigang pamantayan. Ayon sa Moscow Times, si Lukoil ay umaasa sa Kremlin na baguhin ang mekanismo ng fuel price damper na ipinatutupad ng Russia. Ang damper na ipinakilala noong 2018 ay nagbibigay kompensasyon sa mga kumpanya ng langis ng Russia. Kung mas mababa ang lokal na presyo ng gasolina kaysa sa pandaigdigang presyo, kailangang magbayad ng dagdag ang mga kumpanya kapag tumaas naman ang lokal na presyo. Ito ang kasalukuyang ginagawa ni Lukoil na siyang ikinababahala nila. Hinihiling nito na ang diskwento na inilalapat sa krudong Ruso para sa buwis ay limitahan sa pagitan ng 10 at $15 kada bariles. Sa ngayon, lampas $20 ang mga limitasyon sa diskwento na iyon. Ibig sabihin, kabilang si Lukoil sa mga kumpanyang langis ng Russia na kailangang magbayad ng humigit kumulang $170 milyong sa taunang budget ng Russia ngayong Disyembre. Kasama ang Enero, mas mataas pa ang bilang ng damper mechanism. Ayon sa 24 media, posibleng maglipat ang mga kumpanya ng langis ng Russia ng $616 milyon sa budget ng Estado mula Disyembre hanggang Enero. Ang mga kumpanyang ito ay nakatanggap ng $23 bilyong mula Russia noong 2023 at $11.5 bilyon pa noong 2024 sa ilalim ng damper mechanism. Gusto ng Lukoil na bawasan ni Putin ang kuha ng pera mula sa langis ng Russia. Kahit halos ubos na ang yaman ng bansa, ginagamit ni Putin ang bawat ruble para sa kanyang digmaan. Pakiramdam ko, hindi ito mangyayari. Sa totoo lang, hindi rin naman maganda ang kalagayan ng Rosneft dahil pag-aari ito ng Estado, napoprotektahan ang kumpanya mula sa mga problemang nararanasan ng Lukoil sa mga internasyonal na ari-arian. Pero mabilis ding bumabagsak ang kita ng Rosneft. Noong Disyembre 2025, iniulat ng UNN na bumaba ng halos 70% ang kita ng 2025. Tandaan, nangyari ito bago ipinatupad ni Trump ang mga parusa. Kaya posibleng mas mahirapan pa ang Rosneft pagdating ng 2026 at baka di pa natin ito naririnig. Nagbigay ang Kremlin ng 10 bilyong rubles na tax relief sa Rosneft taon-taon mula 2026 hanggang 2030. Katumbas lang iyon ng mga $133 milyong taon-taon. Pera pa rin iyon na natatanggap ng Rosneft dahil pag-aari ito ng Estado. Gayunpaman, nagsisimula ng lumitaw ang mga bitak sa mga higanteng kumpanya ng langis ng Russia at masasabi rin natin ang pareho para sa mismong Russia. Bago talakayin ang mga problema ng Russia, paalala, pinapanood mo ang The Military Show. Mag-subscribe ka na ngayon. Balik tayo sa Russia. Gaya ng nabanggit sa video, malaki ang epekto ng mga sanksyon ni Trump noong Oktubre. Nakita na natin ang epekto at nararamdaman pa rin. Tingnan mo, langis. Gayunpaman, nahaharap din ang Russia sa maraming bagong problema dahil sa mga sanksyon, lalo na kapag pinagsama ang mga sanksyon ni Trump at ng mga nauna. Halimbawa, ang kita mula sa buwis ay sobrang bumaba. Iniulat ng Reuters noong Enero
19 na posibleng bumaba ng 46% ang kita ng federal na budget ng Russia mula sa buwis sa gas at langis ngayong Enero kumpara sa parehong buwan ng 2025. Patuloy pa ring kikita ng malaking pera ang Russia para sa digmaan ni Putin. Tinatayang $5.41 bilyong ang ipupuhunan sa digmaan. Dibdib. Gayunpaman, ito na ang pinakamababang halaga na nakuha ng Russia mula sa pagbubuwis sa dalawa sa pinakamahalaga nitong ari-arian mula pa noong Agosto 2020. Kung kailangan mo ng paalala, ito na yon. Sa unang yugto ng COVID-19 pandemic, pinilit ang mga tao manatili sa bahay at bumaba ang demand sa gasolina. Mas malala pa para sa Kremlin. Ang pagbagsak na ito ay nangyari kasabay ng taong 2025, kung saan bumaba rin ang kita ng federal na budget ng Russia sa pinakamababang antas mula noong 2020. Bumaba ng 24% ang kita sa buwis ng langis at gas. Kumpara noong 2024, kumita pa rin ang Russia ng 112.6 bilyon mula sa langis at gas nito. Mas mababa ito ng 24% kaysa noong nakaraang taon. Ibig sabihin, patuloy na bumababa ang kita. Sunod-sunod na pagputol ang nararanasan ng Russia na nagpapakita ng mga unang yugto ng unti-unting paghina nito. Kung magtutuloy ang trend, mas mababa pa ang kita ng Russia mula buwis ng langis at gas sa 2026 kaysa 2025 at magpapatuloy pa ito. Sa bandang huli, kakaunti na lang ang matitira. Binanggit din ng Newsweek ang isang napaka-interesanteng punto na nagpapakita kung paano magpapatuloy ang problema ng Russia sa langis kahit matapos na ang digmaan sa Ukraine. Sa digmaan, binawi ito ng Russia gamit mataas na gastos, buwis, at utang. Pagkatapos ng digmaan, haharap ang bansa sa malaking gastos sa pagbangon at presyur sa pamumuhay, ayon sa ulat. Sa madaling salita, ang usok na bumalot sa pananalapi ng Russia ay unti-unti nang nawawala. Pagkatapos ng digmaan, kakailanganin ng publiko ni Putin ang mga puhunan na ipinagkait niya sa nakaraang 4 na taon. Ngunit wala ng pera para sa muling pagbangon na hindi inasahan ng Russia. Bukod sa buwis, may problema rin ang Russia sa parusa ng United States at ibang kanluraning bansa. Pinipilit nilang ibenta ng mga kumpanya ng langis ng bansa ang kanilang mga produkto sa napakababang presyo. Malinaw na may epekto ito sa mga usapin ng pagbubuwis na napag-usapan na natin. Mas kaunti ang buwis ng Russia sa bawat bariles ng langis na binebenta sa $80 kaysa sa $50. Ngayon, gagawin ni Putin ang lahat para makuha ang alinman sa numerong iyon dahil mas malaki ang diskwentong kailangang ibigay ng Russia. Kumikita ng malaki ang mga refinery ng India na bumibili pa rin mula Russia parang tulisan. Ayon sa artikulo ng United 24 Media, noong Enero, 29 na pipilitang ibenta ng Russia ang langis sa India sa $22 kada bariles dahil sa parusa ng United States. May ilang refinery sa bansa na tumangging bumili ng langis mula Russia, kaya napilitan ang Russia na magbaba ng presyo. Para sa konteksto, ang huling pagkakataon na bumaba sa ganung antas, ang karaniwang presyo ng isang bariles ng langis ay noong panahon ng COVID-19 pandemic. Sabi ng Macro Trends, noong Abril 2020, bumaba ang presyo sa $19.23 kada bariles mula $40 hanggang $50 dati. Matindi ang pangyayaring iyon. Noon pa, 2000s, di naging palagian ang langis sa $20 kada bariles. Mahigit 20 taon ng implasyon ang nawala sa Rusya dahil nakakakuha ito mula sa India ng parehong presyo ng langis tulad noong unang leader si Putin. Ayon sa Financial Times, ang presyo na $22 kada bariles ay halos walang kita ang Rusya. Kaya bumabalik sa usapin ng buwis. Ano ang mabubuwisan mo kung wala namang kinikitang pera? Sabi ng dating opisyal ng enerhiya sa Financial Times, kung lalong higpitan ng United States ang parusa, pipeline na lang ang paraan para makapagbenta kami ng langis. Alam nating gusto ni Putin ibalik ang dating Russia, pero baka sobra na ito. Nagsimula ang problema ng Russia sa India, 1 buwan matapos ipatupad ni Trump ang parusa ng United States laban sa Lukoil at Rosneft. Noong Nobyembre, inanunsyo ng Reliance Industries, malaking konglomerado sa India, na itinigil na nila ang pag-aangkat ng krudong langis mula Russia para sa kanilang export-only refinery sa Gujarat. Natapos na ang transisyong ito bago ang itinakdang schedule upang matiyak ang ganap na pagsunod sa mga restriksyon
sa pag-aangkat ng produkto na ipatutupad simula Enero 21, 2026 ayon sa press release ng Reliance Industries. Ibig sabihin, pinilit kami ng United States at lalo pang nabawasan ang pag-aangkat ng Reliance. Itinigil na ng kumpanya ang lahat ng pagbili ng ipinagbabawal na langis mula Rusya ayon sa oil price.com noong Enero 20, kaya limitado na lang ang maaaring magbenta sa Reliance. Ang ibig sabihin nito ay bibili lang ang Reliance ng limitadong dami ng krudo mula sa Rusya at ang krudong iyon ay sasailalim sa price cap. Maaaring magdulot ng diskwento na binanggit ng 24 media na parang dagdag asin sa sugat. Ayon kay Ministro ng Langis ng India, Hardeep Puri, noong Enero bumaba sa 1.3 milyong bariles kada araw ang pag-angkat ng langis ng India mula Rusya, mula sa dating 1.8 milyon. Kahit may diskwento, $11 milyong kada araw ang nawala o higit $4 bilyong taunang kita na hindi na mabubuwisan ni Putin. Dahil sa parusa ng United States, lumalala ang sitwasyon ng Rusya. Kapag naisabatas ang panukalang sekundaryang parusa ng United States, magpapataw ito ng 500% taripa sa mga bansang bibili ng langis mula Rusya. Hindi rin naman malaki ang kita ng langis ng Rusya na hindi napaparusahan at pwedeng buwisan ni Putin para sa digmaan sa Ukraine. Ayon sa 30 media, bumaba sa $39 kada bariles ang presyo ng Urals crude oil, pangunahing langis ng Rusya, noong Disyembre. 3 hula ang ibibigay namin kung ano ang aming sasabihin. Pinakamababa na ito simula COVID-19 pandemic. Sa ngayon, ang bersyon ng normal ng Rusya ay inilalagay ang sarili nito sa parehong kalagayan noong may isang hindi kilalang sakit na nagpapakaba sa bawat bansa sa mundo. Pamumuno ni Putin ang sanhi ng sitwasyong ito at lalala pa ito. Noong Enero, bumaba sa 34 kada bariles ang presyo ng Urals crude oil. Kahit bumawi sa katapusan ng buwan, mas mababa pa rin ang presyo sa $36, $38 kada bariles kumpara noong Disyembre. Noong 2025, lalo pang lumala ang kalagayan ng langis ng Rusya. Ayon sa Financial Times, umabot sa $24 ang diskwento bawat barils ng Ural crude nitong Nobyembre. Iyan ang pagkakaiba ng presyo ng bentahan sa pagitan ng isang bariles ng Urals crude at Brent crude. Hindi maiwasan ang mga diskwento dahil sa parusa. Pero noong 2023 at 2024, $15 lang ang diskwento. Malinaw na may epekto ang mga parusa at magpapatuloy ito. Nakakatawa, ang lumalakas na ekonomiya ng Rusya ang dahilan ng lumalalang problema sa langis ngayon. Mas mataas ng 17% ang halaga ng ruble kumpara sa 72 rubles kada United States dollar na inaasahan ng Rusya sa budget nila. Mas kaunting ruble ang kinikita ng Rusya sa bawat dolyar mula sa bentahan ng langis. Ipinaliwanag ng Financial Times kung ano ang ibig sabihin nito, na nagsasaad ng $10 na paglihis sa average. Ang presyo ng Ural mula sa inaasahan sa budget ay magbubura ng 1.5 hanggang 1.8 trilyong ruble sa kita, ayon sa mga analyst ng Alfa Bank. Ang pinakamalaking pribadong nagpapautang sa Russia na may 1.8 trilyong ruble o 23.9 bilyong dolyar ay hindi na mabubuwisan ni Putin. Nagbigay na kami ng maraming numero, pero may ilan pa kaming mas nagpapakita kung gaano kalala ang sitwasyon ng langis ng Russia. Lalong lumalala ang problema dahil sa bentahan ng asset ng oil companies, pagbebenta ng murang langis, malakas na ruble, at produksyon na pabor kay Putin. Ayon sa ulat ng United 44 Media noong Enero 23, umabot sa 500 at 12 milyong tonelada ang produksyon ng langis ng Russia, na siyang ika-4 na sunod-sunod na taon ng pagbaba. Noong 2000 at 24,500 at 16 na milyong tonelada ng langis ang nagawa ng Russia. 500 at 30 milyon noong 2023 at 500 at 35 milyon noong 2022. Hindi pa bumaba ang produksyon ng langis ng Russia sa antas ng 2,000 at 25 mula 2,000. Ano ang nakikita natin? Unti-unting bumabagsak sa krisis ang sektor ng langis ng Russia. Lahat ng napag-usapan natin, mula sa bentahan ng asset sa United States hanggang sa pagbaba ng langis ng Russia, ay humantong sa mas kaunting kita ng langis
na mabubuwisan ng Kremlin para kay Putin. Natuklasan na ang mahinang bahagi ni Putin, o mas tama siguro, matagal na itong alam. Ngayon lang talaga inuundayan ng United States ng sunod-sunod na saksak sa tamang lugar. Sa bawat parusang ipinapatupad nila, hindi agad babagsak ang industriya ng langis ng Russia ngayon. At hindi rin ito babagsak bukas. Pero sa huli, lahat ng sugat na ito ay magbubunga ng masamang epekto. At si Putin ay maiiwan na lang sa wasak na labi ng isang ekonomiyang siya mismo ang sumira. Lahat para lang mabigo siyang talunin ang Ukraine at ipamuka ang punto. Ang ekonomiya ng Russia ay sobrang bagsak na kaya nagawa ng Ukraine ang isang bagay na parang imposibleng mangyari na iisipin mong peke lang. Heto ang clue. May kinalaman ito sa paglago ng ekonomiya o sa kawalan nito. Kung gusto mong malaman pa ang iba, panoorin mo ang aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhing mag-subscribe sa The Military Show para hindi mo mamiss ang mga susunod pa habang patuloy na nadadapa ang Russia mula sa isang kabiguan papunta sa isa pa. At gaya ng dati, maraming salamat sa panonood.